Gabi. Muli, nag-iisa ka sa isang silid na pinalalamig ng paghihintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang martilyong pumupukpok sa iyong pasensya. Hawak mo ang iyong telepono. Walang mensahe. Walang tawag. Tanging ang sarili mong refleksyon sa itim na screen. Isang mukhang nagtatanong kung saan ka nagkulang. Ngunit kapag siya'y dumating, ang lahat ng lamig ay biglang naglalaho. Ang kanyang mga salita ay parang musika. Ang kanyang mga ngiti ay parang araw na sumisikat sa iyong madilim na mundo. Pinupuno ka niya ng papuri. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, sabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman mo na ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang kanyang mundo. Ang lahat ng paghihintay at pagdududa ay nagiging sulit. Pero pansinin mong mabuti. Ang kanyang mga papuri ay laging dumarating kapag siya ay bagsak, kapag siya ay kwinestyon, kapag ang mundo ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Dumarating siya sa iyo hindi para sa aliw, kundi para sa kumpirmasyon, hindi para sa pagmamahal, kundi para sa pagpapatunay. Ito ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ikaw ang minamahal niya, kundi ang epekto mo sa kanya. Ang paraan kung paano mo pinap-infla ang kanyang ego, isa kang gasolinahan para sa kanyang kumpiyansa. Isang istasyon kung saan siya humihinto para magkarga. At pagkatapos ay aalis na muli, iiwan kang ubos at walang laman. Ito ay hindi aksidente, ito ay sikolohiya. Ang tawag dito ay narcissistic supply. Ang mga taong may malaking pangangailangan para sa paghanga ay naghahanap ng mga taong handang ibigay ito ng walang kondisyon. Mga taong may malaking kapasidad para sa pag-ibig at pag-unawa. Mga taong tulad mo. Hindi ka nila pinili dahil sa iyong kabuuan. Pinili ka nila para sa isang partikular na tungkulin. Ang maging tagahanga. Ang maging tagapalakpak sa kanilang teatro ng sarili. Ang pag-ibig na nararamdaman mo ay totoo. Ang iyong dedikasyon. Ang iyong sakripisyo, lahat ng iyon ay tunay. Ngunit ang pag-ibig na ibinabalik niya, ito ay isang refleksyon lamang. Isang eko ng sarili mong damdamin na ginagamit niya para marinig ang tunog na gusto niyang marinig. Isipin mo si Elara, isang pintor na may kaluluwang kasing kulay ng kanyang mga obra. Bawat piraso ng kanyang sining ay may piraso ng kanyang puso. At dumating si Julian, isang manunulat na may mga salitang kayang bumighani ng kahit sino. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Elara, ngunit hindi ang apoy ang hinangaan niya, kundi ang init na dulot nito. Ang paraan kung paano nito napapawi ang sarili niyang panlalamig. Tuwing si Julian ay nakakatapos ng isang kabanata, tatakbo siya kay Elara. Hindi para marinig ang opinyon niya, kundi para marinig ang kanyang paghanga. Tuwing si Elara naman ang may bagong obra, titingnan lang ito ni Julian at sasabihing, maganda. Ito ay magandang inspirasyon para sa susunod kong isusulat. Hindi niya nakikita ang sining ni Elara. Nakikita niya ito bilang extension ng kanyang sarili. Isang patunay ng kanyang galing bilang muse inspirer. Nagsimulang matuyo ang mga pintura ni Elara. Ang kanyang mga canvas ay nanatiling blangko. Ang apoy sa kanyang mga mata
ay unti-unting namatay. Si Julian sa kabilang banda ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Ang kanyang libro na puno ng kanyang pighati at kanyang sining ay isang bestseller. Iniwan niya si Elara. Sabi niya, "Nagbago ka na. Hindi ka na ang dating inspirasyon ko." Ang totoo, hindi si Elara ang nagbago. Naubos lang siya. Naubos ang gasolinang kailangan ni Julian para sa kanyang paglalakbay. Ito ang sandali ng paggising. Ang sandali kung kailan ang salamin ay nababasag. Sa likod ng mga basag na piraso, hindi mo na siya makikita. Ang makikita mo na lang ay ang katotohanan. Isang taong gutom, isang taong uhaw, isang taong hindi kayang lumikha ng sarili niyang liwanag, kaya kailangan niyang magnakaw mula sa iba. Masakit. Oo, sobrang sakit. Parang tinanggalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan na hindi mo alam na lason nito. Ang bawat papuri na naging sandalan mo, ngayon ay naririnig mo na bilang isang transaksyon. Ang bawat matamis na salita, ngayon ay may lasa ng manipulasyon. Ngunit sa gitna ng sakit na ito, may isang bagay na nagsisimulang tumubo. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan. Ang pagkilala sa sarili mong halaga. Nagsisimula mong maunawaan na ang iyong liwanag ay hindi para nakawin. Ito ay para sa iyo. Ito ay sa iyo. Hindi mo kailangan ng kanyang validasyon para maging sapat. Hindi mo kailangan ng kanyang paghanga para maging kahanga-hanga. Ang pag-ibig na kayang mag-ubos ay hindi pag-ibig. Ito ay parasito. At ang lunas sa parasito ay hindi ang baguhin ito, kundi ang tanggalin ito mula sa iyong sistema. Hayaan mong manatili ang sakit pansamantala. Ito ang katibayan ng iyong kakayahang magmahal ng totoo. Ngunit huwag mong hayaang manatili ito magpakailanman. Ang iyong liwanag ay naghihintay na muling magningning para sa iyo lamang.